Praise God. Let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am not extreme. Tayo pong lahat yung muko pumikit manalangin. Oh Heavenly Father, we invite you in this place. We invite your holy presence in this place. Panginoon, kung meron pa pong hadlang sa aming puso ngayong oras na ito, upang hindi ka namin makita, upang hindi ka namin marinig, upang hindi mo kami maabot, kami po'y patuloy na nagpapasiyasat, nagpapalinis sa iyong banal at makapangyarihan dugo. Panginoon, ngayong oras na ito, wala po kaming ibang tinataas kung hindi ikaw lamang. Lord, makilala ka namin sa Espiritu at katotohanan, mas lumalim ang relationship namin sa iyo, mas mahayag ka, Panginoong Yesus, sa aming buhay. Ama, punuin mo po kami ngayong oras na ito, bigyan mo po kami ng confirmation, bigyan mo kami, Panginoon, ngayong oras na ito, ng faith upang matanggap ang iyong mga salita. At ito, Lord God, ay mamumunga ng sagana sa buhay ng bawat isa. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kamusta ka kayo? Amen. Sino ang mga first-timer? May you please raise your hand? Ngayon lang po umattend. Sige, wow, ang dami. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Welcome. Ang dami nyo ngayon. Welcome po, welcome. Napakasaya po namin because you are here. Amen. Pag nga bago yung iyong katabi, iyong ang i-welcome at sabihin mo, masaya akong ikaw ay nandito. Praise God. Napakabuti ni Lord. And you know what po, we have a lot of projects pa po na kasunod dito po sa atin dahil ako po'y naniniwala, sobrang buti ni Lord. So, banda-banda riyan, makikita ninyo, i-upgrade ho natin itong stage natin. Amen? Maglalagay pa ho tayo dyan ng mga extra lights. And also, yung worship hall, palalamigin natin. I-upgrade palalo natin ang live. Aayusin natin ang mga VIP room. Ang daming ginagawa ni Lord. Amen? And also, ang ating lobby area, grabe ang ginagawa at grabe pa ang gagawin ni Lord. Amen po ba? Praise God. Imagine this. Tayo po ay mag-iisang taon na sa lugar na ito. At ang dami laging ginagawa ni Lord. Amen? Praise God. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayong oras na ito ay patungkol sa pure heart. Sabi mo nga sa iyo, nasa kaliwat kanan, pure heart. Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga taong dalisay ang puso, or sinasabing mapalad ang taong malinis ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano po ba, Pastor, ang ibig sabihin? Literal, face to face, makikita ko si Lord? Hindi. Sa langit, makikita natin si Lord. Pero pag dito sa lupa, ganito yon. Pag sinabing malinis ang puso at literal at nakikita mo ang Diyos, ibig sabihin, nakikita at nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kapag dalisay ang puso natin, ibig sabihin, ramdam na ramdam natin ang guidance ni Lord, ang love ni Lord at ang kanyang grace. Pag sinabing nakikita natin ang Diyos, ang ibig sabihin nun, kahit nasa gitna ka ng pagsubok, nararamdaman at nakikita mo ang Panginoon. Sinong gusto yon? For they will see God. Whatever they do, napakalinaw lagi ng words sa kanila ni Lord. The Lord give them the wisdom, knowledge, love, grace.
everything, ano man ang kanilang needs. Ngayon, para daw po natin makita or ma-experience ng gano'n ng Panginoon, kailangan magkaroon daw tayo ng pusong dalisay. So, ibig sabihin, we need to be aware lagi sa status ng ating puso. Dahil ang ating puso, ito po ang isa sa pinaka-importante sa atin. Kung ano ang laman ng iyong heart, nandyan ang iyong decision-making, feelings, and faith. Kaya nga po, hindi biblical yung sinasabi ng mundo na follow your heart. O sundin mo lang kung ano ang tibok ng iyong puso. Kasi if we will assess in the Bible, ang command ni Lord, guard your heart. Kailangan mong ingatan ang iyong puso. Bakit? Sa book of Jeremiah, sinabi doon, ang puso ng tao ay manlolokot, mandaraya. So if we will just allow our hearts to control us, baka magkakaroon lang yan ng regret. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang basta puso, kung hindi pusong malinis. Amen? A pure heart. So, this is the question, how to have a pure heart? Paano nga ba magkaroon ng pusong dalisay or pusong malinis? Number 1, a pure heart choose to forgive. O, sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat ka na, magpatawad ka na. Ang malinis o ang dalisay na puso ay pinipili po nito ang magpatawad. Efeso chapter 4 verse 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang sinasabi ng Bible, iwaksi mo na daw ang lahat ng sama ng loob. Tapikin mo nga sa balikat or sa likod ng iyong katabit, sabi mo, magpatawad ka na. Iwaksi mo na daw ang lahat ng sama ng loob, puot at galit upang dumaloy ang forgiveness. Sa tunay na buhay, ang hindi pagpapatawad, isa yan sa nagpapadumi ng puso ng tao. Even tayo na mismo, mga Kristiyano, no? Tayo nagwo-worship kay Lord, tayo nagpe-pray kay Lord, tayo naglilingkod kay Lord. Pero pag binuksan mo ang buhay nila, pag binuksan mo ang puso nila, meron pa palang kasamaan ng loob. Kaya pala kahit na anong gawin mo sa Kanya, kahit na anong pagmamotivate mo sa Kanya, mamaya't babalik or nalabas ang dating siya. Kasi meron palang hold ng unforgiveness. Alam niyo po, our church po, we are moving po sa inner healing and deliverance. Grabe. Every time na matibay-tibay, ang kumbagay sabihin na natin ay matindi ang hold ng kaaway. Isa lang lagi ang tinatanong ko pag lagi ko pinapasabi kay Jamil at kay Nelson Nak, ibalik mo nga at itanong mo kung siya'y nagpatawad. Bakit? Dahil pag ang isang tao hindi siya nagpapatawad, matindi ang hold sa kanya ng kaaway. It is not just about patungkol lamang sa conflict nating dalawa. Ang hindi pagpapatawad, it is very spiritual. Apektado ang ating connection sa Panginoon. I tell you, kahit paanong mukha mong spiritual, lalabas at lalabas pa rin ang matigas mong puso pag hindi ka nagpatawad. Lalabas at lalabas pa rin si tampo at init ng ulo pag hindi ka nagpapatawad. Kahit paanong ngiti mo, ikaw ay sisimangot at sisimangot. Sa tunay, kaya naman minsan tayo hindi nagpapatawad dahil akala natin ay mas valid ang pain natin. Kaya minsan sineshare natin sa iba. But I tell you, hindi mo lang sineshare ang experience mo. Sineshare mo rin yung pain at yung wound mo. Kaya minsan, ito matindi yung hindi ka nagpapatawad, naku, laging buka ng bibig mo ay paninira. Laging buka ng bibig mo ay bitterness. Kaya anong mangyayari? Lahat ng makausap mo, bitter na din. Lahat ng makausap mo, masama na din ang loob. Why? It is because merong something in your heart. I tell you, kahit paano sabihin mong, isang tao lang naman ang kagalit ko,
Pero hindi, yung isang tao na iyon, madadala mo yung galit na yon, yung mood na yon sa iba. At mamaya, yun na lagi ang bukang bibig mo. Mamaya, yun na lagi ang iyong buhay. Ang matigas na puso na hindi nagpapatawad ay hadlang yan sa presence ng Diyos. Pastor, pwede kang si Lord na lang ang aking mahal, hindi siya. Pwede ka, pastor, na ako'y mag-church na lang, mag-church at magpapuno sa pag-ibig ng Diyos, pero hindi ko siya pwedeng mahalin. Mark chapter 11 verse 25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sin. Kaya if you will ask me, Pastor, pwede ka si Lord na lamang, huwag ko na siyang makita. Ayan, sabi ng Diyos, napakalinaw. Kapag ikay tumayo at pag ikay nananalangin, pag ikaw ay magse-serve kay Lord, anong kailangan? Ang sabi ng Panginoon, pag meron kang naalala, ako nga pala ay galit pa kay Anong kailangan mong gawin? Yun muna ang iyong isettled. Bakit? Para maayos din ang relationship mo kay Lord. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, magpatawad ka na. Dahil ang iyong relationship kay Lord, pati yun, nako-compromise. Kapag meron tayong struggle, minsan bunga yan ng unforgiveness. Kaya kailangan laging pure ang heart. Pastor, matindi kasi ang ginawa niya sa akin. Swerte naman niya. Minsan ganyan tayo Swerte siya pag siya'y aking pinatawad. Ito lang ang sagot ko dyan. Forgiveness is your choice, not the reward. Nagpapatawad ka hindi dahil sila'y blessed. Nagpapatawad ka dahil gusto mong lumaya sa pain na iyon. Minsan isa ka na ako magpapatawad pag ako'y gagaling na. Paano ka? Paano ka gagaling kung hindi ka nagpapatawad? Always the first step is to choose to forgive. Piliin mo magpatawad kahit masakit pa. And I tell you, mas mabilis ang healing. Mas mabilis kapag inuna mong magpatawad because forgiveness ay hindi ito nakabase sa feeling. Forgiveness is a choice. Pastor, masakit pa? Hindi. Piliin mo magpatawad. At sasabihin ko sa iyo, yes, it is painful. Pero ang laki ng maitutulong yan sa iyo. If you allow that pain, mamaya galit ka lang sa tao na yon. Mamaya, kahit hindi mo nakakilala, galit ka na din. Mamaya, galit ka na rin pati sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ho ba, nahihirapan tayo sa usaping forgiveness kasi meron tayong pinaglalaban. Ano iyon? Apology versus acology. Apology, it means ikaw ay humihingi ng paumanhin, mag-sorry. Si acology, kaya ka nahihirapang magpatawad kasi hukayan tayo ng mali. Ako ang mas nasaktan. Ako ang mas mali. Ay, parang mas mali yun. Parang ako ang nasaktan. Ako ang mas niloko. Ako ang mas kawawa. Kaya instead na ang goal is to reconcile, ano nangyayari? Wala na. Hukayan na yan, palaliman. Tanda mo nung November 25, 2001, mansa rin natin. Ano na ngayon, 2025, tanda mo nung 1997? Aba, mas masakit ang ginawa mo sa akin. Alam mo yun, instead na apology, sorry. Aba, bago mag-sorry, ipalaliman muna ng pain Kaya dapat yung mga hindi nadamay na pain, nadadala. Instead na reconcile, World War III lalong nadadagdagan. Ang hirap ng forgiveness. Kapag ang goal mo ay laging mas patunayan na mas nasaktan ka. Ang hirap ng forgiveness kapag ang goal mo ay laging i-point na mas mali siya. Ang forgiveness ay simple as this.
Gusto kong lumaya. Gusto kong lumaya. The more kong huhukayin, the more magiging faithful. Let's choose to forgive. Kaya sabi mo uli, sa'yo nasa kaliwat ka na, magpatawad ka na. Ang mga tao, akala niya, pag di siya nagpapatawad, akala mo pinaglalaban lagi siya tama. Pero sa tunay, ang dami mo ng talo. Yung akala mong ikaw ay matibay kasi ino-hold mo yung pain na yan. Pero sa tunay, ikaw ang tunay na sugatan. Kaya, kung ikaw ay iniwan, taas ang kamay ng mga iniwan, niloko, sinaktan, praise God, magpatawad ka na. Huwag na laging bitter. Papayag ka, lahat ng nakakasalubong mong magjowa, di kayo magtatagal. Sa una lang yan. Pero mo, parang ang leon pag may nakikita kang ganon. Kung meron ka na matagal na tampo sa iyong pamilya, magpatawad ka na bago pa mahuli ang lahat. Ang pinag-awayan laang naman ay ang tiyan ng bangus. Ang pinag-awayan laang naman ay yung bunso mong kapatid, hindi naghugas ng pinggan. At ikaw ang napag-abutan. Sabi mo sa'yo, nasulat ka na, magpatawad na. Ito lagi nating pinapaalala Ang kaibigan, lagi napapaltan. Tama? Di ho, Pastor, best friend pa rin po kami nung best friend ko noong elementary. You have the same relationship. Pero I know, meron na rin ibang tao sa iyong buhay. Amen? Laging merong aalis, merong dadating. Pero itong lagi ko nire-remind sa inyo, ang pamilya nyo, kahit kailan, hindi na yan mapapaltan. Ang magulang nyo, ang kapatid nyo, kahit pa sabihin nating pag nawala ang isa sa mga yan, at kahit bigyan ka ng 1,000 kaibigan, walang pwedeng pumantay, walang pwedeng makamuka, walang pwedeng makagaya yung iyong pamilya. Why? Nag-iisa yun Kaya wag ubusin sa family lagi ang sama ng loob at galit. Pag sa pamilya, dapat mabilis ang forgiveness. Amen? Nag-iisa na yan yan na laang push na. Kung sa simbahan, meron ka nakakasamaan ng loob, ay wag nang patagalin. Makipag-ayos na agad. Alam mo, mamay sa isang tao ka lang iiwas, mamay sa isang grupo na, mamaya ay ganito na ang pag-aanuhan. If you want to have a pure heart, remember this, apology brings peace. Apology brings pain. Have a goal. Kaya ako nakikipag-usap sa iyo, gusto kong makipag-reconcile. Bakit? Gusto kong ang heart ko'y maging pure. I choose to forgive. Amen? Next, number 2. A pure heart guards its thoughts. Ang ibig sabihin, ang pusong dalisay, iniingatan niya ang laman ng kanyang isip. Ang puso natin ay mahalaga. Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang sabi ng Bible, higit sa lahat, ingatan mo daw ang iyong puso. Why? Kasi dito iikot ang lahat. Tunay na buhay, walang taong biglang nagkasala, walang biglang tumalikod sa Diyos. Bago dumating sa ganong point ng kanilang buhay, nag-start lang yon sa simple thoughts. At yung thoughts na yon ay nag-penetrate sa kanyang isip na naging truth. At yung truth na yon ay naging direction. Sasabihin ko sa iyo, kung ano ang pinaniniwalaan mong katotohanan, iyon ang gagawin ng iyong katawan. Si Satan, makukuha niya ang puso mo kapag meron siyang naitanim sa isip mo. Kaya nga laging paalala sa atin ng Bible Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo yung word na transform?
Nakuha lang yon saan? Renewing of your mind. Ibig sabihin, kung ano ang lagi mong iniisip, yun ka. Kung ano ang lagi mo nilalagay sa iyong isip, yun ang nagiging ikaw. Ang iyong complete transformation ay nagsisimula sa iyong thoughts. Kaya kapag laging negative ang isip mo, negative na rin ang magiging pananaw mo sa future mo. Pag laging fear ang nilalagay mo sa iyong isip, edi takot ka lagi. Pag puro lagi comparison, pag puro ka lagi sana all, edi nawawala na ang confidence mo. Balikan natin yung sinabi kanina. Madalas ganito kasi ang sinasabi, gumising na lamang po ako. Hindi ko na gustong maglingkod kay Lord. Ayaw ko na sa Kanya. Do you believe na isang araw gigising ka, hindi mo na mahal si Lord? Ganon kabilis na wala ang presence ng Diyos? Ganon kabilis na wala ang pagmamahal mo kay Lord? No. Gumising ka ng araw na iyon, pero sa tunay, siguro ng mga nakaraang buwan, meron ka nang nilarong thoughts sa iyong isip na nagbigay sa iyo ng unti-unting dahilan para hindi mo na mahalin si Lord. Kagaya po yung isang worker sa church, sobrang faithful at sobrang on fire. Then mamaya ng lamig. Ang sinasabi ay busy lamang daw. Pero nung naka-heart to heart talk, struggle na pala siya sa kanyang kasalanan. At yung sin na yon ay nag-control sa kanya. Nung tinanong, bakit ka bumagsak sa ganyan? Hindi ko po alam, hindi ko na po na-control. Nung inassess ng mabuti, bago pala siya bumagsak sa sin na yon, ay nag-start lang yon sa mga simpleng pag-scroll sa social media. Nag-start lamang pala yon sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaklase. Nang ganong usapan, hindi niya namamalayan, pinapatay na pala ang apoy, nalalaso na pala ang kanyang isip. I tell you, walang ganon na isang araw lang na wala agad ang confidence, ang love mo kay Lord. Kasi for sure, meron ka mga thoughts na inaalaw sa iyong isip. You started to think about the world. You started na sumabay sa flow ng mundong ito. Hindi man agad, pero nag-start na yan. Kaka-scroll mo ng social media. Mga ini-stock mo, puro mga luxury. Mga ini-stock mo, puro mga magaganda, mga world tour, everything. Kaya instead na nagkaroon ka ng kingdom mindset, naging earthly wealth. Kaya bigla mong na-notice, kung ako'y magse-serve kay Lord, wala ako, hindi ko to may experience. Bakit ka dumating sa ganyang point? Simpleng scroll lang. Simpleng nakita lang sa social media at yung thoughts na yon nag-penetrate. Or pwede naman ganito, wala naman sinabing, unang kita ko pa lang sa iyo, minahal na agad kita. 13 years old. 14. Alam nyo ga, bago masabing, parang hindi ko na humahal si Lord, meron na po akong mahal na iba, hindi ka gumising ng isang araw na ganon. Nag-start yan sa Netflix, K-drama, mga binabasa mo, pinapanood mo about love, at pinalibutan mo ang sarili mo ng mga taong jowang-jowa. You allow that conversation in your mind. Kaya pagising mo, in love ka na sa iba. At hindi ka na in love kay Lord. Hindi yung pastor, pagising ko, hindi ko na mahal si Lord. Nako, hindi. There are days, weeks na you allow that conversation, hinayaan mong pag-usapan yan, kaya nakain ang iyong puso, nakain ang iyong isip. Ayaw ko na sa church. Hindi yan isang araw na ayaw mo na sa church. Walang ganon. It started with one person na iyong nakausap. And then mamaya 3, 2, you allow that conversation paulit-ulit. Kaya nagising ka na lang, ayaw mo na. Hello? 2 Corinto chapter 10 verse 5, ang sabi ni Pablo, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Imagine that.
That is authority. Alam nyo, meron pala tayong binigyan ng Diyos pala tayo ng kapangyarihan na makontrol kung ano ang pumapasok sa ating thoughts. It is biblical. Kung babasahin nyo po ang Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, ang binigay dyan ng Diyos ay kapangyarihan, authority. Ibig sabihin, kapag merong mga thoughts na pumapasok sa iyong isip at alam mong hindi na ito kay Lord, anong kailangan mong gawin? Ikaw na isipan, ikaw na thoughts na pumapasok ngayon, ikaw ay aking binibihag at tinuruan kitang sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, pag alam mo na agad na yung thoughts na yan, yung iyong mga pinapanood, yung iyong mga nakikita, yung iyong mga nakakasama, nag-i-insert na ng against kay Lord, it start reprogramming your mind. Hadlangan mo na agad. I-direct mo na agad ang isipan mo kay Lord. Hindi, pastor, nakakakilig. Hindi, pastor, ansaya tingnan, ang ganda mangarap. Pero hindi mo alam, nakakain na pa lang yung isip. Kaya nga sabi ni Pablo, that is authority, binibihag namin ang lahat ng isipan. It means, every thoughts na pumapasok sa iyo, dapat mas kontrolado yan ni Lord, hindi ng emotion mo. Amen. Pastor, natukso po ako. Alam mo, kaya ka natukso, in the first place, nilagay mo ang sarili mo doon. May asawa ka na, istok ka pa ng istok ng iba. Bitang asawa ko parang napangit. Kasi, may ini-istok kang iba. You allow the thoughts to penetrate. Pastor, gumising ako, hindi ko na mahal ang asawa ko, hindi na siya kagaya ng dati. No. You allow those things na pumasok sa iyong isipan, pa-istok-istok, pa-chat-chat. Bakit mas comfortable akong kausap ka kaysa sa asawa ko? Pagkausap ka, ang bait-bait mo, yung asawa ko, dragon. Kaya ka dumating doon because you allow your thoughts. Wala agad third party. Gumising ka, meron ka na agad number 2. No. You allow the thoughts. You allow that secret conversation. Hello? Hinayaan mo na may makachat kang iba. Hinayaan mo na laging tingnan ang mga bagay na iyon. Kaya you started to think, mas maganda yon, mas mabait yon. Kaya minsan nagre-resist na Sana'y dalawa ang puso ko. You allow the thoughts. Kaya pag yung katabi mo ay meron ng asawa, tapik-tapikin mo at sabihin mong magtitigil. No. I-unfriend lahat. Kung yan ang pinagiging dahilan Pastor, alam ko naman pong wala pa ako sa panahon para magjowa. Naman ho'y ang chat-chat lamang. Sasabihin ko sa iyo, mamaya, dyan na rin ang punta niya. Why? Because you allow the thoughts. Minumultiply mo yung thoughts na yon. Napopol ang isang tao sa isang kasalanan kasi meron siyang in-entertain na idea. Kaya kapag merong thoughts na alam mong hindi na ito will ni Lord, i-command mo na agad. Ikaw na isipang nagpe-penetrate sa aking puso, inuutusan kita, sumunod ka sa Diyos. If you don't control your thoughts will control your heart. Kapag hindi mo kinontrol ang lahat ng laman ng iyong isip, mamaya magiging takbo na yan ng iyong puso. Kaya tingnan mo yung taong madrama. Naku. Madrama lagi ang pinapanood niya. Tingnan niyo si Moises, mahilig yan sa Batang Quiapo. Ay, akala mo lagi yan ay si Montenegro. Pag laging bitterness, di bitterness. Kaya po para sa atin lahat,
Bantayan mo ang iyong binabasa. Bantayan mo ang iyong pinapanood, pinapakinggan dahil yan ang tinatanim mo sa isip mo. Kahit pa sabihin mo, para yun lang. No, that simple thoughts ay pwedeng maging truth kahit pa alam mong ito ay lie. That simple thoughts ay pwede yung mag-penetrate sa iyong puso kahit pa alam mong ito ay mali because you entertain that feelings. Bantayan mo ang isip mo. Baka nag-aalaga ka dyan ng kung ano-ano. I tell you, wag na wag kang maglalagay sa puso mo to the point na kaya mo nang ipagpalit yon kaysa kay Lord. If you know that someday na yang inaalagaan mo sa thoughts mo, may mahihirapan kang isuko yan kay Lord. Habang hindi pa totally 100%, give it to God. Amen? If you want to have a pure heart, remove any kind of unhealthy, toxic thoughts na meron sa iyong puso. Ano kailangan gawin? Read the Word of God. Amen? Last, number 3. A pure heart, choose God. Ang pusong dalisay, pinipili ang Diyos. Pastor, hindi naman po ako nagkakasala. Oo nga, hindi ka nagkakasala, pero ikaw ay distracted na. Remember this, the opposite of the pure heart is not always a bad heart. Minsan ay divided heart. Hindi ang kalaban ng pure heart lagi ay ang masamang puso. Ang kalaban nito ay ano? Ang ating divided heart. Mahal mo naman si Lord, pero alam mong meron ka ding minamahal na hindi pinamamahal ni Lord. You want to serve Him, but also you serve others. James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands. Ang sabi ng Panginoon, linisin niyo ang mga inyong puso. Kayong pabago-bago. Ngayon ikaw ay kay Lord, bukas ay hindi. Ngayon you serve God, you choose God, mamaya ay hindi. Alam nyo, hindi lang ito labanan ng palinisan ng puso. Kung hindi, ito ay labanan kung ang puso mo'y nakapokus kay Lord. Pwedeng sabihin mo, Pastor, hindi naman po ako nagkakasala, pero ikaw naman pala ay distracted na. Pastor, ako naman po'y nagtatrabaho lang, nag-aaral, naging busy lang. I tell you, tama naman yung ginagawa mo. Pero ang problema, nawala si Lord sa schedule mo. There's nothing wrong sa pagtatrabaho, nothing wrong sa pag-aaral, nothing wrong na mabuhay ka ng usualing ginagawa sa mundong ito. Ang problema ay kapag nawala si Lord doon, hindi ka man nagkakasala pero distracted ka na. Heart check. Lord, busy po kasi ako ngayon. Bawi po ako next time. Naku, nakailang next time ka na sa business na yan. Pero, busy siya kay Lord, pero marami naman siyang time sa social media. Pero kay Lord, pagod na pagod. Instead na focus kay Lord, sa iba na nakapokus. Tandaan mo ito. Hindi sa ayaw mong makalimutan si Lord, unti-unti mo lang siyang napalitan. There is something na unti-unti, a single day starts time na itinetrade mo na yon kay Lord. Ilang beses na dapat you search God, nagdi-devotion ka, pero naubos ang time mo saan? Notification, Shopee, TikTok, ang ending, wala kang nagagawa. Modern attack po ito ng kaaway sa atin. Hindi kanya pipiliting magkasala, pero gagawin niya ang best niya para hindi ka makapag-pray. Instead na ang heart mo'y hanapin si Jesus, ang hinahanap mo na lamang ay yung blessing na nanggagaling kay Jesus. The pure heart doesn't chase blessing, it chases the blessed. Ang taong malinis ang puso, hindi niya hinahabol lamang ang pagpapala. Ano ang kanyang hinahabol? Hinahabol niya ang tunay na nagbibigay ng pagpapala. Kaya magkaroon tayo ngayon ng heart check. We need to remove all the distraction. Return to your prayer again. Manalangin ka uli.
Kung alam mo, you spend too much time sa mga bagay na hindi naman kalooban ni Lord, alisin mo lahat yan. Kay Lord mo uli hanapin ang joy, hindi sa tao, sa work, o sa success. I will end with this verse. May I call the keyboard this? Psalm 27 verse 4. One thing I ask, I really like this verse. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Alam mo, sabi dito ni Haring David, kay Yahweh, isa lang ang aking hinihiling. Iisa lamang ang talagang aking hangarin. Ang ano? Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mamasdan, at doon humingi sa kanya ng patnubay. For context, nasulat yan ni David based sa mga Bible scholar. It's either nung time na hinahabol siya ni Haring Saul at siya'y pinagpapantaang patayin, or ito yung time ng Absalom rebellion. Ibig sabihin, sa moment na yan, ang pinagdadaanan dyan ni Haring David ay nasa bingit siya ng napakahirap na sitwasyon between life and death. At gaano ka-powerful ang verse na yan? Sa moment na yan, pwede niyang hingiin safety, protection sa mga kaaway. Pwede niyang hingiin dyan restoration ng kanyang kingdom. Pwedeng hingiin niya dyan ay victory. Pero ano ang hiningi ni King David? Presence. Noong panahon na siya ay under attack, hindi siya humingi ng protection. Presence. Lord, one thing I ask. Ito lang, Lord, ang aking hinahanap. Ano? That I may dwell in the house of the Lord. He is asking the Lord, gusto ko po, Lord God, sa iyong temple. It means, hindi lang ito single day, na tuwing Sunday niya lang hinahanap si Lord, kundi sinasabi niya, gusto niyang tumira. Ang ibig sabihin, gusto niyang 100% manahan kay Lord. He is not after the blessing. Gusto niya presence. Gusto niya talaga si Lord. Mamasdan ang character ni Lord. Masik niya talaga si Lord. Grabe. Sa gitna ng danger, hindi siya naghangad ng power, victory, or comfort. Sa gitna ng danger, isa lang ang gusto niya, presence. Presence. Isa lang ang kanyang wanting, presence. Presence. I know marami sa atin, pumunta tayo dito sa church because we want healing. Gusto natin ng trabaho, gusto natin ng blessing, gusto natin ng career, relationship, acceptance. Pero isang bagay ang gusto kong tapusin ngayong araw na ito. Just like the heart of David, si David focus na sa isang bagay, makasama si Lord. And this is my question to you bago ka tumayo. Ano ba ang wanting ng puso mo ngayon? Ano ba yung isang bagay na kapag humarap ka ngayon sa presensya ng Diyos, ano ba talagang hinihingi mo? Are you here for protection, victory, favor, blessing? Ano yung isang bagay na hinihingi mo kay Lord? And I tell you, walang imposible sa mga bagay na hinihingi mo. Pero for you to see the Lord, isang bagay ang kailangan mo. You need a pure heart. Pusong malinis, pusong dalisay. Tayo po lahat ay tumayo ngayong oras na ito. Guys, cancel request muna tayo. Ano yun? Cancel muna, Lord, yung iba namin prayer request. Kasi itong mga prayer request na ito ay sa tunay, hindi ko hinahanap yung nagbibigay ng pagpapala. Ang hinahanap ko ay yung pagpapala. And that
hinihingi ko, yung isang bagay na hinihingi ko na yan, ay yan pala'y nagpapadumi sa aking puso. Yan pala'y nagpapadumi sa aking heart. Kaya isang bagay ang ating kailangang hingin ngayong oras na ito. Pusong dalisay. Do not be afraid to ask the Lord na bigyan ka ng Diyos ngayon ng pusong dalisay. Why? Because sa araw, marirealize mo, yung palang hinihingi mo kay Lord ngayon, ay hindi pala yun ang tunay mong kailangan. Marami tayong mga dinidesire sa ating heart. Marami tayong gustong makuha. Sa tunay, we're just drive out by what? By our feelings, by the trends. Pero pag dumating na yung araw na yon, na natanggap mo yon, hindi pala masaya. Dahil meron lang isang tao, meron lang isang Diyos na pwedeng magpuno sa iyo. It's only God. Kaya si David, kahit siya'y hinahabol, pwede siyang humingi ng protection, covering, victory. Pwedeng humingi siya kay Lord na napakaraming bagay, restoration ng kanyang kingdom. Pero ang kanyang pinili, Lord, isa lang. Ikaw lang. Makasama ka. May you please close your eyes right now? Now, if you want a pusong dalisay, sabayan mo panalangin ito. Come on, make it a prayer. A pure heart, choose to forgive. Kung gusto mo ng dalisay na puso ngayong oras na ito, choose to forgive. Choose to forgive. I don't know kung gaano katindi yung pain na yan. I understand. Yes, yung feeling mo ay valid. Kaya kita ini-encourage na pagpatawad. It is for you. Para mas gumaling ka. Para mas mabuo ka uli. Habang hold mo yung pain na yan, mas masasaktan ka. A pure heart, choose to forgive. Bitawan mo na yung mga masasakit na salitang sinabi sa'yo. Bitawan mo na yung lahat ng sama ng loob, galit, buos. A pure heart, pinoprotektahan ito ang kanyang thoughts. I know there are thoughts in our mind na gustong-gusto natin. Pero na sinabi ni Pablo, binibihag namin ang lahat ng isipan at tinuturuan itong sumunod sa Panginoon.
You know it in your heart na kapag meron ng thoughts, unhealthy thoughts na pumapasok sa iyong isip, command that thoughts to surrender to God. A pure heart, choose God. Alam ko marami tayong desire, marami tayong hinihingi. Pero sasabihin ko sa iyo, merong isang bagay, merong isa ka lang tunay na kailangan. And that is God. And that is God. And just allow Him. Just allow Him na magpaka-Diyos sa iyo, magpakatatay sa iyo. And you will see Him kung gaano siya katinding kumilos. Come on, sing this song. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Ask the Lord. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, make it a prayer. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko Just make it a prayer. pupuri Blessed sa'yo are the pure in heart, lamang, Jesus. for they will see God. For they will see God. Isang pusong tapat Mapaalat ang mga taong dalisay ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. pusong sa'yo'y Let's start. walang alinlangan. Alisin na natin lahat Isang sa ating puso, lahat ng hindi sa Diyos. handog ko'y pagpupuri For the last time. sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat Come on, na declare. sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Pupuri sa'yo lamang, Jesus. Just close your eyes and I will pray for you. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Lord, ngayong oras na ito, pinili namin na magpatawad. That's why, God, we know when we believe, mabilis ang healing process ng bawat isa. Lord, salamat po Panginoon. Tinuruan mo kami sa pagkontrol ng aming thoughts. And I declare freedom and deliverance. Salamat Panginoon, tinuruan mo kaming piliin ka. Thank God for reminding us na kami po pala'y distracted na. And Lord, kagaya ng prayer ni David, isa lamang po ang aming one thing, yung makasama ka namin. Yung makasama ka namin.
thank you, Jesus. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say,